Hi guys! For today's video, magsasagot po ako ng mga random questions sa ating comment section about BIR. Kaya kung ikaw ay bago sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for more updates and more information about BIR. And yes, baka nandito din yung question na nasa utak mo. So, huwag ka mag-skip ng video and panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo. Okay, let's start. First question. How much po yung binayadan sa BIR? How much daw yung binayaran ko sa BIR? So, may previous videos na ako regarding sa kung magkano lahat ng nagastos ko. From what I can remember, nasa 2,540 yung lahat, pati na yung DTI registration, stamp, then yung dalawang columnar book, pati yung resibo. Yung pagpaparegister guys sa BIR, technically wala talaga siyang bayad. Yung may bayad lang is yung mga kakailanganin, yung mga requirements natin. So, ayun, next tayo. Next question. Pwede po ba yung passport? Passport, pwede po ba? Ganun. Galing kay Inday Guapa. Shoutout sa iyo, Miss Inday Guapa. So, ayun guys, pwede ang passport para dun sa requirements ng BIR. Kasi guys, BIR is asking for an ID na nakalagay dapat yung inyong mga complete address, yung inyong information. And kailangan guys, yung address na nasa ID nyo is yun mismo yung address na gagamitin nyo dun sa pagpaparegister ng inyong business sa BIR. Same yung, halimbawa, yung warehouse nyo or shop, shop location or shop address, kahit na online po ang gagawin yung business. Kailangan ma-match yung address nyo sa ID and address dun sa gagamitin nyo para sa business. Okay? If may question kayo about sa scope ng pipiliin nyo sa DTI registration, hanapin nyo lang po nasa description box yung video natin for that. Okay? Next tayo. Pangatlong tanong galing kay ano to? Juana 3 o 2995. Paano po kung iba-iba nagne-negosyo di lang online seller? Halimbawa, may parlor or iba pang shop. Pwede ba yung isa lang ang name ng company? Ayan. So, guys, dito, ina-explain to kapag mag-attend tayo ng seminar. Sa seminar, sasabihin sa inyo, kung meron kayong online shop, maaaring gamitin nyo ang isang name lang for your business, isang name lang. Pero, if may online shop kayo, and meron din kayong physical shop, kailangan nyo siyang i-inform nyo si BIR dun sa NBRO na meron po kayong physical shop kasi papasok po siya dun sa branch. Kailangan registered po siya doon. Okay? Next tayo. Need po ba yung official receipt? Hindi po ba pwede na si seller na lang gumawa or magpa-print ng OR? Okay. So, guys, nasagot ko na rin to sa previous video ko, pero since nagkalkal tayo ng comments, nasagutin ko pa rin siya. So guys, pwede kayong magpa-print ng sarili nyong OR, pero kailangan nyo idaan kay BIR para ma-validate nila or ma-legit check nila yung inyong mga resibo. Kasi may i-record nila po yan to check yung kung magkano yung naibebenta nyo, and matatrack din nila kung magkano yung nabibenta nyo talaga for the quarter. Ayan. And guys, kung ako sa inyo, ito lang, parang tip lang. Mas okay na bibili na lang kayo sa BIR. Mas mabilis. So, wala nang hassle na magpapaprint ka, tapos check mo pa kay BIR kung pwede na ba yun. Ganun. Mas okay na doon ka na lang magbili. Kasi 1,560 sa pagkakaalala ko. Meron ka ng 10 resibo. Isang bundle yun. 10 resibo na.
Okay, next tayo. Galing kay Belinda Sumalpong, 8978. Ayan. Sabi niya, sis, ask ko lang, ilang beses ang seminar? So guys, ang seminar, isang beses lang naman na-attend. Pero may schedule talaga siya. Like, halimbawa dito sa Pasay kasi ang schedule niya is every Thursday. Pero kung hindi nyo maintindihan sa isang beses nyong pag-attend, pwede po kayong bumalik-balik kahit ilang beses. Hindi nila kayo pagbabawalan. Kasi rights nyo yun para hanggang sa mamaster nyo yung about sa BIR para hindi tayo nagiging ignorante, no? Ayun. So, pwede kayong bumalik-balik. Kailangan lang talaga makapag-attend kayo ng isang beses na seminar para hindi kayo magka-penalty. Yun lang naman yun. Okay, next tayo. Galing kay Hamida Omar, paano po kapag wala pa akong TIN ID, saan po ako mag-start? Okay, so kapag wala ka pang TIN ID and gusto mong mag-start ng business online, or kahit hindi online, kailangan mo munang mag-apply ng TIN ID, ganun. Pupunta ka ngayon sa may pinakamalapit na BIR, magpaparegister ka para magkaroon ka ng sarili mong TIN identification. Tax identification, yun. Then, once na meron ka ng TIN ID, that's the time na magpaparegister ka. Pwedeng online sa DTI. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng DTI. Yan. So, again, kung gusto mong malaman yung about sa DTI, meron tayong previous video, nasa description box din. Then, yun. Pagkatapos mo makapagpa-register sa DTI, pwede ka nang mag-proceed sa BIR. Mas okay na pupunta tayo sa BIR office kasi ang hirap pag online. Wala kang mapagtanungan, hindi mo alam kung ano yung form na gagamitin mo, kaya mas okay na lang na doon na lang. Lalo na dito sa Pasay, sobrang bilis lang ng process, mga inday. As in, walang atubili. Like, siguro nag-spend lang ako 1 hour. Samantalang, feeling ko lang kasi daming nagre-reklamo na apakatagal daw ng process. Kaya naisip ko na baka sa Pasay lang mabilis. Tapos sa ibang lugar, sobrang bagal, sobrang tagal, sobrang daming cheche-boreche. Ganun. Pero guys, yun, mas okay talaga kung sa office kayo magdediretso. Kasi may mapagtatanungan kayo only question. Diba? Next tayo. Ayan, kay Wade Akundar. Ma'am, paano kaya yun? Ayaw tanggapin yung in-upload ko. May quality po ba need or take lang pic po. Ngayon guys, sa pag-upload ng inyong mga COR sa TikTok Shop, Lazada, and Shopee, mas maigi na i-scan yung mismong COR para klaro. Kasi minsan hindi naman yung mga phone natin, hindi lahat is quality nagiging result ng picture. Alam niyo yan. Kasi may mga kanya-kanyang specs yung mga cellphones natin. Kaya mas okay na i-scan nyo, mas malinaw, mas better. Kasi yun lang yung tinatanggap ng mga shop application, yun, sa mga platform na ginagamit natin kung saan tayo nagbebenta. Malinaw. And guys, meron tayong mga online search nyo lang sa Chrome or sa Google yung mga application or link kung saan pwede nyong i-adjust or paliitin yung MB ng mga pictures nyo. Lalagay ko yung link sa description box. Pangpaliit ng parang iba yung pampaliit ng MB ng inyong mga picture para ma-upload nyo siya sa sa TikTok, Shopee, or Lazada. Ayan, so next tayo. Galing kay DG Business 9219. Ano ang mga requirements sa BIR? Okay. So, ang requirements guys sa BIR, kailangan may ID ka. Kagaya ng binanggit ko kanina, may ID ka na same address sa shop mo or sa warehouse mo. Meron ka ng DTI, nakapagpa-register ka na sa DTI online. Yun yung mga hinahanap ng BIR
para ikaw ay makapagpa-register ng inyong online business. So far, ganun lang naman yung requirements na hiningi sa akin nung una pa lang. Then, yung pagbili naman ng stamp, doon mismo sa kanila, pwede na kayong bumili doon. May specific na parang place lang doon sa loob ng BIR na makakabili kayo ng stamp. Ganun. And, ano pa ba? Yung sa sworn declaration, yon requirements, hindi naman siya actually totally requirements na hindi ka makakapagpa-register kung wala kang sworn declaration. Hindi. Makakapagpa-register ka kahit walang sworn declaration. Ang purpose lang kasi ng sworn declaration para hindi kayo mataksan ng bongga. Gets? Meron akong separate video ng sworn declaration. Pwede nyo panoorin, ilalagay ko sa description box. Okay? Nandun yung about sa sworn declaration. Pero again, makakapagpa-register kayo kahit walang sworn declaration. Unang requirements, ID and DTI certificate. Yun lang. Makakapagpa-register na kayo nun, guys. Walang iba. Okay, next tayo. Okay. Galing kay Christine Miole, 7267. Paano po pag Shopee bumili tapos walang resibo po? Ano ba to, miss? Like, are you asking as a customer? Kasi parang balik. Yung topic ko kasi pang seller. So, ikaw as a customer. Pero sasagutin ko pa rin to. Kasi nga, maraming nagtatanong about sa re-resibuhan ba lahat ng like kahit 100 pesos lang yung binili, re-resibuhan mo ba gamit yung OR mo? Okay. So, guys, dito sa online business, kapag nag-attend kayo ng seminar, sasabihin sa inyo ng magdi-discuss is, pwede kayong magresibo or pwede kayong magresibo if 500 yung order ni customer. That's the time na magre-resibo kayo. 500 above. Yan, 500 ang minimum ng resibo ng OR. Kasi binabayaran natin yung resibo. Pero kapag si customer nag-ask na like, siyempre online yan, di ba? Magme-message sila niyan. Kung gusto talaga nila yung resibo. Magme-message sila niyan na, hey, kailangan ko po ng resibo, pwede po bang paresibuhan? Kahit pa yan below 500, re-resibuhan po natin siya. Kasi, kapag yan nagreklamo, wala tayong laban. Okay, may penalty kayo niyan. May penalty tayo mga seller. So, kailangan natin magbigay ng resibo kapag nag-ask lang naman si customer na kahit below 500. Pero pag 500 above, yung binili sa atin ni customer, doon magre-resibo talaga tayo. Pero guys, syempre, alam mo naman ang mga Pinoy, hindi masunurin, hindi lahat re-resibuhan. Diba? Utak-utak lang yan. Bala na kayo. Basta yun ang tama. Magresibo, 500 minimum. Pag below 500, pag nag-ask lang si customer, doon ka magresibo. Okay? Go. Next tayo. Ayun, yun na pala ang last questions for today's video. So, I hope may natutunan kayo sa video na to. So, I'm hoping for more comments, more questions para mas ma-explain ko sa inyo yung about sa BIR. Gagawin ko lahat para masagot yan. Pag-aaralan ko din. Ayan. So, guys, kung natuwa kayo sa video na to, i-like mo na to ngayon. And don't forget to subscribe kasi marami kang matutugunan sa akin. Panigurado ka. Bye-bye!